Nagmula si Grace sa mahirap na pamilya. Isang magsasaka lamang ang kanyang ama, samantala labandera naman ang kanyang ina. Panganay siya sa kanilang 4 na magkakapatid. Sa edad na 10 ay kinailangan na niyang tumigil sa pag-aaral. Tumutulong siya noon sa kanyang ama sa pagdadamo sa bukid. Pag may pagkakataon, ay nakikihingi siya ng gulay para ilako sa palengke. Sa murang edad ni Grace, ay namulat siya sa malupit na mundo. Isang kahig, isang tuka. Swertihan lang kung makakain sila ng 3 beses sa isang araw. Sa paglipas ng panahon ay humina ang tatay niya. Dahil nga masyadong nabababad sa araw, matapos ay biglang uulan, kaya nagkaroon ito ng sakit sa baga, na kung tawagin ay pneumonia. Naranasan ni Grace ang mamalimos para igapang ang lahat, lalo at nag-aaral ang 3 niyang kapatid. Ayaw niyang mahinto ang mga ito dahil naranasan na niya ang bagay na iyon at napakahirap. Ang mas mahalaga kasi kay Grace ay makatulong sa tatay niya. "Oh, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Grace nang pumaroon sa bahay nila si Trina, anak ni Doming na nagtatrabaho sa palengke. Tulad ni Grace ay kapos din sa pamumuhay ang kaibigan niyang si Trina. "Gusto sana kitang anyayahan kung papayag ka." Desididong saad ni Trina. Halata na buo na ang loob nito sa nais sabihin, kaya nagantay na lamang si Grace sa idudugtong ng kaibigan. "Pumunta sa bahay si Aling Maming," saad ni Trina. Isang tindera din sa isda ang tinutukoy. Marites nga kung tawagin nila ito dahil sa kadaldalan. May nakita daw siyang nakapaskil sa poste doon sa palengke. Naghahanap daw ng kasambahay. Kumpara sa palengke, doble ang sasahuri natin doon. May halong panunukso ang tinig ni Trina. Gusto niya talagang isama si Grace dahil higit na malakas ang loob nito kaysa sa kanya. "Palagay mo magiging maayos naman kaya tayo doon?" Usisa ni Grace. "Oo naman, marami na daw nag-apply doon at talagang nagbago ang buhay nila mula nang makapasok sa mga De Silva." Pagmamalaki na saad ni Trina. Medyo naengganyo ng kaunti si Grace. Kaya naging sunod-sunod pa ang pagtanong nito tungkol sa pamilya na papasukan nila. Sino namang tutulong sa atin na makapasok doon?" Saad ni Grace na ikinangiti ni Trina dahil sa wakas nakumbinsi din niya ang kaibigan. "Tayong 2 lang, kaya naman yata natin yun." Lakas loob na saad ni Trina. Tinansya pa ni Grace kung kakayanin nga ba nila iyon, gayong wala pa silang karanasan sa pangangatulong. Nang sumapit ang gabi habang nasa hapag sina Grace kasama ang pamilya niya, ay binuksan niya ang usapan tungkol sa pagpasok niya bilang katulong sa mga De Silva. "Nay, pinuntahan po ako ni Trina kanina." Umpisa ni Gracia nang ilapag ang kanin na nasa luma nilang malaking plato. "Oo nga, nakita ko kanina. Bakit man nandito yon? Hindi ba't parang pakawala ang batang yon? Hindi magandang impluwensya sa'yo iyon, Gracia. Tigil-tigilan mo ang kakasama sa batang yon." Dire-diretso na saad ng tatay niya. Lalong kinabahan si Gracia. Halos hindi na nga siya nakahakbang pabalik sa luma nilang upuan. Ano nga bang ginawa ni Trina dito?" Saad ng nanay ni Grace. Nag-aalanga na tinignan ni Grace ang ina. Hindi niya alam kung tama bang sabihin ang totoo. Baka kasi lalo siyang hindi payagan ng mga ito kung sasabihin niya. "May hinatid lang po, Nay. Nga po pala, nakita ko po yung trabaho nakapaskil sa palengke, Nay. Gusto ko po sanang subukan. Kung sakali po na mahirapan ako, babalik na lang po ako dito. Tay, Nay." Kuha niya sa simpatya sa nanay niya. Talagang hindi kasi kaya ng magulang ni Grace na pasanin ang mabigat nilang problema. Kung magiging maayos ka naman dun, bakit hindi, hindi ba? Saad ng nanay ni Grace, tsaka tumalima sa asawa. Pero mariin lang na tinitigan ng Ginoo ang anak na si Gracia. "Hindi ka ba mapapahamak doon?" Mabigat ang tinig ng magsalita ang Ginoo. Mahal na mahal nito si Gracia at kung sakali, ay ngayon lang mawawalay ang panganay ng kanilang pamilya. Kaya kahit galit, ay naroon pa rin ang pag-aalala niya para kay Grace. Hindi naman, Tay. Kung alam ko pong mapapahamak ako, uuwi po ako kaagad." Paniniguro na saad ni Grace para hindi na gaanong mag-intindi ang tatay niya. Wala naman siyang narinig sa kanyang ama. Basta na lamang ito nagbuntong hininga. Nang umagang iyon,
ay nagkita sina Grace at Trina sa waiting shed. Isang sakay lang kasi ng tricycle ang papunta sa bahay ng mga De Silva. Kapwa kabado sila, hindi nila alam kung ano nga bang kahahantungan nila doon. Tulad ng ibang mayayaman, ay malawak na gate kaagad ang bumungad sa kanila. May 2 gwardya na nag-aantay doon na siyang pinagtanungan naman ng dalawa. Mawalang galang na po. Si Grace ang unang nagsalita. Nakatulong ang pagtulong-tulong niya sa palengke para makasalamuhan ng tao. Kahit paano, ay hindi na siya nag-aalangan na makipag-usap kung kanino. Maaari ko po bang malaman kung may bakante pa pong pwesto para sa amin ng kaibigan ko? Nahihiyaman ay kailangan lakasan ni Grace ang loob niya. Narito na sila. Sayang naman ang pinamasahe nila kung aatras pa sila. Oo, iha. Kasambahay lang ang alam kong slot na natitira. Interesado ba kayo? Yung matandang gwardya ang sumagot, habang yung isa ay medyo bata pa, nakatitig lang kay Trina. Opo. Magkasabay pa silang magkaibigan dahil talagang kailangan nila ng trabaho. Hindi tuloy maiwasan ng matandang gwardya ang mapatawa. Iginiya sila ng matanda papasok, hanggang sa may sumalubong sa kanila na isang matandang babae. Ito ang katiwala sa mansyon na siyang tinawagan ng matandang gwardyang iyon, na siyang sasama kina Grace at Trina papasok. Ako na ang bahala sa kanila, Mang Peds. Salamat. Anang matanda. Istrikta ito kung tignan at talagang mababakas na hindi ito basta-basta. Tumingin iyong matandang babae sa kanilang dalawa. Head to foot sila, na para bang sa isang tingin pa lang ay malalaman na nito kung papasaba sila o hindi. Sumunod kayo sa akin. Saad ng matanda. Nagkatinginan pa ang dalawa at halata na may kaba sa kanilang mga dibdib. Bagaman ganon ang nararamdaman ay sumunod sila. Mahaba-haba rin ang nilakad nila hanggang sa marating nila ang isang napakalaking bahay sa dulo ng kanilang nilakaran. May mga kasambahay na bising-busy. Sa isip ni Grace ay magiging kaisa na rin nila mga kasambahay na iyon. Oras na makapasok sila. Hindi pa man sila nakakahakbang papasok, ay may lumabas na kaagad na 2 tao. Isang babae at isang lalaki. May edad na pareho, dala ang couple nilang mug na may lamang tea. Kaagad na yumuko ang ginang kaya sumunod din ang magkaibigan. Good morning, madam and sir. Saad ng ginang. Tinignan sila ng mapusok ng ginang. Sinilip pa nga nito si Grace. Maya-maya ay ngumiti. Good morning, ladies. Matamis na saad nito. Otomatikong nawala ang kaba ni Grace nang marinig ang ginang. Oh, sila na ba yung mga bagong hired? Saad ng ginang. Opo. Palagay ko naman po ay maayos sila kumpara sa mga nauna. Saad ng katiwala sa bahay na iyon. Matunog na tumawa ang ginang. Haha, sana nga. Parang kinikilig pa na saad ng ginang. Nagpatuloy sa paglalakad sina Grace. Amelia! Anang ginang. Mabilis sa sumulpot ang isang babae na kulot ang buhok. Nakauniforme din ang pangkasambahay. Ano ho iyon? Tanong nito sa mayordoma. Hindi ba at kulang pa kayo diyan? Eto ang bago at isama mo. Ituro mo na lang kung ano mga dapat niyang gawin. Saad ng ginang. Si Trina ang binigay ng ginang. Matapos ay nagpatuloy na naman sila ni Grace sa paglalakad. Iyong mga kwadra at likod ng mansyon, ang toka ng kasama mo. Tingin ko ay hindi ko siya maaasahan dito sa loob. Masungit na saad ng ginang na ikinangiwi naman ni Grace. Kumpara kasi sa kanya, ay mas marami pang alam si Trina. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sila sa malawak na kusina, kung saan naroon ang bukas na ref, kaharap ang isang maskuladong lalaki, habang topless ito, at tanging iyong pajamang pula lamang ang suot. Good morning, Sir Lion. Bati ng mayordoma. Tamad itong lumingon sa kanila. Kitang-kita pa nga ni Grace kung paano humiwalay ang labi nito sa boteng iniinuman. Anong maganda sa umaga? Irap na saad nito. Palibhas ay bad trip dahil sa patong-patong na gawain. Napakatalino ni Lion. Naging kanang kamay siya ng 3 magkakapatid na Del Fuego. Hanggang sa umabot na sa puntong pati ang mga ari-arian ng mga ito ay sa kanya na ipinagkatiwala.
Inirapan ni Lion si Grace, tsaka ito naglakad paalis sa kusina. Napapikit si Grace ng malanghap niya ang natural na amoy ni Lion. Naging matunog ang bawat paghakbang ni Lion sa hagdan dahil nga nakatapak lamang ito. Dumiretso ang binata at tulad ng araw-araw na rotation ng buhay niya, ay puno na naman ng missed calls sa kanyang 3 Del Fuego. Come on man, kaya nga hindi ako pumayag na maging CEO ni Daddy dahil ayoko maging ganito ang buhay ko. Naiinis sa saad niya. Minabuting i-off na lamang ni Lion ang mga social account niya kaysa kulitin ng mga magkakapatid na iyon. Ipatapon niyo ko kung saan niyo gusto. Bubulong-bulong na saad pa niya. Tumambay sandali si Lion sa balkonahe ng kwarto niya habang hawak ang mainit na kape sa kamay niya. Doon ay natatanaw niya ang masayang kwentuhan ng mga magulang niya. Hindi na iwasan ni Lion na mapangiti. Sana ganyan din kakulay ang pag-ibig na meron ako. Napapailing na saad niya. Pero mahirap iyon, lalo na sa katulad niyang halos humaharap sa mga mabibigat na tungkulin dahil pa rin sa mga Del Fuego. May mga illegal business kasi ito at mukha niya palagi ang naka-front kaya hirap na hirap itong makipagrelasyon dahil malalagay sa hindi maganda ang magiging karelasyon niya. Pero kung siya talaga ang tatanungin, ay gustong-gusto na niya. Iisang babae lang naman ang nais niya. Ngunit mukhang malabo niya itong makuha sa taas ng standard noon. Yun ay walang iba kundi si Kiana, isang superstar model. Kaysa mabad trip ay nagpasya na lamang si Lion na maligo para kahit papaano ay lumamig ang pakiramdam niya. Oh, akala ko ba'y magpapahinga ka this week? Puna ng mommy ni Lion nang maglakad siya palabas, suot ang suit niyang itim. May mahalaga po akong lakad. Mag-enjoy po kayo. I'll update you once na nakarating ako doon. Ani Lion, tsaka hinagka ng noon ng ina. Bye Dad. Saad pa niya. Sandaling tumama ang mata niya kay Grace, na ngayon ay nakauniforme na at abala sa pagwawali sa pinto ng sala. Umirap si Lion, tsaka nakapamulsang naglakad papunta sa kotse niya. Ano naman kaya ang tinitingin-tingin nun? Nguso saad pa ng binata, bago pa andarin ng kotse palabas. Kaagad na nakarating si Lion sa building ng mga Del Fuego. Ito na ang pinakamalaking kumpanya na hinahawakan niya. Kung minsan nga'y naiisip na lang niyang mag-resign at asikasuhin ang sarili niyang negosyo. Good morning, Sir Lion! Malawak na pagkakangiti ni Badet ang bumungad sa kanya. Ito ang pumalit sa pwesto niya bilang secretary ng mga Del Fuego. How's the schedule today? Dadalaw daw po sila Sir Caspian today. Kumunot ang noon ni Lion. Ano naman kayang gagawin ng mga yon dito? Naitanong niya sa isip niya, pero kalaunay sumagot din. Okay. Yun lang ang sinabi ni Lion, tsaka nag-focus na sa laptop na kaharap. Pagsapit nga ng 11:00, ay dumating na sila Caspian, Raven at Gideon, ang tatlong magkakapatid na Del Fuego. Kamusta ka? Malakas na humalakhak si Raven habang nakanguso si Caspian. Medyo gipit ang schedule ko. Nag-overthink kung kailan niyo babawasan ang trabaho ko. Masungit na saad ni Lion. Sa totoo lang, ay para na silang magkakapatid dahil malaki talaga ang naitulong sa kanila ni Lion noong araw. You deserve all of that. Kung sana naging loyal ka lang sa akin, hindi ka tatandang binata ngayon. Ngiwing saad ni Caspian. Sumama ang loob nito kay Lion. Nang malamang lihim na nagtatrabaho din pala si Lion sa kapatid niyang si Raven. Matalino si Lion, kaya talagang pinag-aagawan siya ng magkakapatid na ito. Napatawa si Raven. Diyos ko Caspian, mag-move on ka na bro. Magbibinata na ang mga anak mo. Bigyan mo naman ng peace of mind tong si Lionel. Saad ni Raven, bago ngumuso lang si Caspian. Palibhasa kasi, napakinabangan mo na ng matagal. Himutok pa nitong minsan. Until now, hindi pa rin talaga kayo okay? Daig niyo pang magjowa. Sabat ni Gideon. Sakto nga ang dating niyo eh. Nakangising saad ni Lion. Sabay-sabay na napatingin sa kanya yung tatlo. What do you mean? Sabay-sabay na sabi rin ng magkakapatid. Malawak ang ngisi ni Lion nang ibaba niya sa harap ng mga ito ang resignation letter niya.
Kagabi niya pa naisip ang bagay na iyon. Gusto niyang bigyan ng break ang sarili niya. Kaya naman kahit medyo mahirap, ay kailangan niya munang bitawan ng mga posisyon na meron siya ngayon. No, don't do that. Si Raven kaagad ang umangal dahil ito ang may pinakamaraming business na ipinagkatiwala kay Lion. I am sorry mga sir, pero ako naman ang magbabakasyon. Natatawang ani ni Lion. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang magkakapatid dahil hindi sila handa na maaari palang umalis si Lion sa kanila. Matagal-tagal din kinumbinsi ni Lion ang sarili niya para pagdesisyonan ng bagay na ito. Magti-31 na ito at kahit isa ay wala pa talaga siyang napipisil na makakasama sana niya panghabang buhay. Hey! Putol ni Raven sa malaking pagkakangiti ni Lion. Okay, papayag ako na umalis ka in one condition. Isang kondisyon lang ito, kaya sana naman magawa mo. Nakikinig si Lion sa mga sinasabing iyon ni Raven. May lupain ang mga Silviaro malapit sa mansyon niyo. Gusto kong makuha mga lupa na yon. I plan to build another house there para sa mga anak ko. Kumibot ang kilay ni Lion. Hindi ko pa nakikita ang spot na yon. Pero sige, para sa ikapapalagay ng loob mo, kukunin ko para sa'yo. Pagtatapos ni Lion sa usapan, marami-rami rin silang pinag-usapan. Pero syempre, hindi mawawala ang pagtatanong nila ng dahilan kung bakit nais umalis ni Lion sa trabaho. Sinabi niya naman na pangarap niya na rin na lumagay sa tahimik, pero si Caspian ang kauna-unahang nag-react. Kung yan ang gusto mo, huwag ka nang mag-asawa. At tahimik pa kung hindi mo na naising mag-asawa. Bunganga here, bunganga there, bunganga everywhere. Umiiling na saad ni Caspian na ikinatawa ng dalawa nitong kapatid dahil relate na relate sila. O baka naman, naging matunog ang tinig ni Raven, tsaka binigyan ng nakakalokong ngiti si Lion. Gusto mo lang yatang tumusok eh. Kaagad na pinamulahan si Lion. Virgin pa ito at talagang hindi sanay sa mga ganyang usapan. Pero hindi siya tinigilan ng magkakapatid hanggang sa panay kabastusan na ang pinag-uusapan ng mga ito. Minostra pa nga ni Raven ang tamang hagod daw pag kumain ng talaba, na lalong pinagmula ng malakas nilang tawanan. Tumahimik na nga kayo. Naiinis sa saad ni Lion. Please, umalis muna kayo rito. Sus, ganyan din kami dati. In denial pero kalaunan, kahit walang hugas kain agad. Malakas na tawa ni Raven ang bumalot sa opisina ni Lion. What the hell? Nakakadiri na po, hindi nakakatawa. Ngiwing saad ni Lion. Pag hindi ka pa nagtigil, talagang hindi ko gagawin ang gusto mo. Banta ni Lion, kaya't inipit ni Raven ang labi niya. Pinagtulakan pa nga ni Lion ang mga ito palabas dahil talagang wala siyang matatapos. Kung nasa tabi niya ang tatlo niyang pasaway na amo. Nasalo ni Lion ang sentido niya tsaka umiling. Akala ko naman may sasabihin silang kapakipakinabang. Isipin mo nga. Napaisip si Lion. Kinakain ba talaga yon? Ngiwing aniya, tsaka siya napadila dahil sa pandidiri. Itinuon ni Lion ang kanyang mata sa computer na kaharap, tsaka hinanap ang location ng lupa na sinasabi ni Raven. Malapit nga lang. Napalabi siya. Siyempre, nalungkot siya dahil may mga taong nakatira doon na kailangan niyang paalisin. Nang sumapit ang hapon, ay naisipan niyang silipin si Kiana. Pabitaw na siya sa trabaho niya, kaya't kahit papaano, ay magkakaroon na siya ng mas malaking oras kung liligawan niya na ito. Quality time kasi ang complaint ng dalaga nang minsan niyang aminin na nais niya itong ligawan. Sa studio na pinagtatrabuhuan ni Kiana tumungo si Lion para alukin ito ng dinner date. Nasa backstage na nga siya nang mamataan niyang may kausap itong lalaki. Pinigil ni Lion na magselos dahil wala naman siyang karapatan, pero mas lalo siyang kinain ng galit nang makita niyang nakipaghalikan nito sa lalaki. Sa sama ng loob ni Lion ay umalis na lamang siya. Bar kaagad ang pinuntahan niya. Doon niya binuhos ang inis niya hanggang sa hindi na niya namalayang nakakarami na pala siya ng nainom. Isang babae ang lumapit sa kanya. Hey sweetie! Nakakaakit ang tinig nito kasabay ng mapanuksong haplos kay Lion.
Kaagad siyang sinunggaban ng halik ng babae. Lingid sa kaalaman ni Lion na may plano ito sa kanya. May drug sa loob ng bibig ng babae at kaagad nitong naisalin kay Lion dahil nga sa lasing na ito. Parang lumulutang si Lion ng mga sandaling iyon dahil sa pagkahay. Ngunit kaagad na dumating si Caspian, Raven at Gideon para iligtas siya. "Tignan niyo, nakangiti ang loko." Natatawang ani Raven nang makita ang hitsura ni Lion. "Heist, kung wala lang kayo, malamang na isako ko na yan." Ani Caspian. Isinakay nila si Lion para iuwi sa bahay. Batid naman nila na nakadrugs ito. Ngunit basta na lamang nilang iniwan si Lion sa labas ng mansyon nito. Dahil nga, hindi naman sila kilala ng mga magulang ng binata. Samantala, alauna na ng madaling araw, nang makaramdam ng pagkauhaw si Grace. Lumabas siya ng kwarto para tumungo sa kusina. Pupungas-pungas pa siya dahil mula siya sa malalim na pagkakatulog. Kaagad siyang nagsali ng tubig sa baso, tsaka iyon ininom. Sa ikalawang pag-inom niya, ay kamuntika na siyang mabilaukan nang maaninag niya ang figura ng isang tao. Nakasandal ito sa gilid at hindi niya mahulaan kung bakit ganoon pumustura. Kumunot ang kilay ni Grace, tsaka inaninag ng mabuti kung sino iyon. "Sir Neil?" Aniya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Lion. "Hala, sir!" Naibaba ni Grace ang iniinom niya, tsaka nagmamadaling tinakbo si Lion na pabagsak na. Sakto namang nasapo ng balikat niya ang mukha ni Lion. Amoy na amoy ni Grace ang magkahalong amoy ni Lion, mahalimuyak na pabango at ang matapang na amoy ng alak. Medyo nangihina pa si Lion ng mga sandaling iyon. Wala din namang tao, kaya't minabuti ni Grace na alalayan ng binata paakyat sa kwarto nito. Nasa kalagitnaan na sila ng hagdan nang tumigil si Lion sa paghakbang. Napalunok si Grace. Kahit anong hatak niya ay hindi ito gumagalaw. Sir?" Natatakot na saad ni Grace, pero dahan-dahang bumitaw si Lion kay Grace. Hindi pa rin kasi umaampat ang tama ng gamot na nakain ito kanina. Matalim kong titigan nito si Grace. Akmang hahakbang pababa si Grace nang hawakan siya ni Lion sa pisngi. At gano'n na lamang kabilis na nasunggaban siya nito ng halik. Habol hininga si Grace nang bitiwan ni Lion ang labi niya. Pero hindi pa doon natapos dahil muli siya nitong sinunggaban na para bang uhaw na uhaw. Pagaman hindi tumutugon si Grace, ay walang pakialam si Lion dahil nga sa gumamit ito ng gamot. Marahang tinutulak ni Lion si Grace at wala naman itong pamimilian kundi ang umatras. Kahit paanong pagpupumiglas niya ay walang nangyayari dahil nga sa lakas na mayroon si Lion. Hinawakan ni Lion ng mahigpit ang kamay ni Grace. Sa higpit noon ay halos bumakat ang pagkapula sa pulsuhan niya. Nanunuyo ang lalamunan ni Lion ng mga sandaling iyon. Wala siyang ibang alam kundi ilabas ang init sa loob niya. Para bang hirap na hirap siya. At ang tanging makakapagpagaan lamang sa nararamdaman niya ay ang makuha si Grace. Inilock pa ni Lion ang kwarto niya. Pagpasok tsaka niya ibinato si Grace sa kama. "Sir!" Bakas ang pagmamakaawa nito. "Sir, umaawa po kayo. Pakiusap, huwag niyo po akong ganituhin." Papaiyak na ang saad ni Grace. Pero pawang bingi si Lion ng mga sandaling iyon. "No!" Mariing saad ni Lion. Pinagmasdan niya si Grace na talagang parang uhaw na uhaw sa dalaga. Walang pagdadalawang isip na dinamba ni Lion si Grace. Ang lakas niya ay hindi niya napigil. Hindi niya alintana kahit pa magkapunit-punit ang damit na suot nito. Basta't magawa niya lamang ang gusto niya. "Sir!" Malakas na palahaw ni Grace habang umiiyak. Pero hindi pa rin siya pinakinggan ng binata. Ginawa ni Lion ang nais niya. Hanggang sa kusang bumagsak ang katawan niya sa tabi ng luhaang si Grace habang hawak pa rin ang braso nito. Umiling si Grace habang patuloy sa pagluha ang mata niya. "Hindi po itong pinangarap ko." Hindi makagalaw si Grace dahil sa sakit na nararamdaman niya. Balot din siya ng pagod at panghihina, kaya kahit gustuhin niyang tumayo ay hindi niya magawa. Napilitang ipikit ni Grace ang mata niya dahil nangihina ang buong katawan niya hanggang sa tuluyan siyang kainin ng dilim.
6:00 na ng umaga nang magising si Lion dahil sa ngalay ng kanyang braso. Gustuhin man niyang pumihit ay para bang napakabigat ng isang braso niya. Kaya't minabuti ni Lion na imulat ang kanyang mata para makita ang dahilan ng pangangalay niya. Ganoon na lamang kalakas ang naging pagtibok ng puso niya nang makita ang figura ng babae sa tabi niya. Kaagad siyang napabalikwas ng bangon. Mabuti na nga lang at hindi nagising si Grace. Ngunit ganoon na lamang ang panlalaki ng mata ni Lion nang makita ang hubad na katawan ni Grace, kasabay ang bedsheet na kinahihigaan nito na may mantsa ng dugo. "What have you done, Lion? You're such a stupid." Inis na aniya nang mahulaan niya kung anong nangyari dahil din sa hubad niyang katawan. Ganon na lamang ang pagsinghap na nagawa ni Lion nang magmulat ang mata ni Grace. Ang takot sa dibdib niya ay mas bumangon nang magtama ang kanilang paningin. Nabakas kaagad ang takot sa mukha ni Grace. Miyakap niya ang kanyang sarili habang balot ng puting kumot. Iniiwas niya ang kanyang paningin kay Lion. "Anong nangyari? Wala akong matandaan." Salubong ang kilay na saad ni Lion. Sir?" Basag ang tinig na saad ni Grace. Kasabay noon ay unti-unting bumuhos ang luha niya. Nang mga sandaling iyon ay halos madurog ang puso ni Lion. Masungit siya ngunit malambot naman ang puso niya. Walang ano-anong nilapitan niya si Grace. "I am sorry." Aniya tsaka ito niyakap. "I am sorry." Aniya habang pinapatahan ng dalaga. Mas lumakas pa ang tibok ng puso niya nang may kumatok sa pinto. "Son?" Malambing na tawag ng mommy niya. "Come on, fix yourself." Ani Lion. Pinapasok niya si Grace sa bathroom bago lumapit sa pinto para silipin ng mommy niya. "Good morning, Mom." Saad ni Lion tsaka sumilip sa pinto. "Can I come in, honey?" Malambing na saad ng mommy niya. Nakaagad na ikinataranta ni Lion. Sanay kasi ang mommy niya na palaging pumapasok sa kwarto ni Lion para maglambing sa uniko iho nito. No. Ani Lion. May halong pagtataka naman sa reaksyon ng kanyang ina. Ano kasi, Mom? Hindi pa ako nakaka-shower. Nag-inom ako kagabi." Palusot ni Lion. Napalabi ang mommy niya. "Okay, I'll wait for you downstairs." Nagpapakyut na saad ng mommy ni Lion. Nang isara ni Lion ang pinto, ay siyang paglabas naman ni Grace. Iika-ika ito bagay na hindi naman pinagtatakahan ni Lion dahil alam naman niya kung gaano ang sukat ng kanya. Kusa nang kumilos si Lion para kumuha ng damit na ipapasuot kay Grace. Puting t-shirt niya at bagong boxer ang binigay niya. Sinamahan niya na rin ang pajama niya iyon na itim. "Wear it." Aniya tsaka tumalikod. "Obviously, alam mong wala ako sa katinuan kagabi. Naka-drugs ako." Ani Lion. Bahagyang nagulat si Grace. Alam niyang lasing si Lion, pero hindi niya in-expect na nakadrugs ito. Kahit paano nabigyan niya ng katwiran si Lion sa isip niya. Pero hindi maaalis niyon na ginahasa siya nito. "Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko at halata naman na ako ang una mo." Magalang na saad pa ni Lion, pero hindi na wala ang hiya kay Grace. "Gusto mo bang bayaran kita ng malaking halaga?" Napakurap si Grace. "Alam ko pong hindi niyo gusto ang lahat, ngunit mali na bayaran niyo ang aking dangal." Emosyonal na saad ni Grace. Tsaka walang pagdadalawang isip pa na lumingon kay Grace. Emosyonal na saad ni Lion. Tsaka walang pagdadalawang isip na lumingon kay Grace, na naging dahilan ng agarang pamumula ng pisngi niya. Dahil buong dibdib na ni Grace ang nakikita niya, agad na iniwas ni Lion ang mata niya. "At ano ang gusto mong makuha sa akin?" "Marahil mahirap lamang po ako, ngunit hindi ko naman po ipinagbibili ang puri ko. Tatanggapin ko na lamang na isa tong pagkakamali. Kahit pa kabawasan ito sa pagkatao ko, iisipin ko na lamang na isa itong malaking bangungot." Ani Grace tsaka naglakad palabas. Dahil sa inis ay nawala na sa isip ni Grace na baka may makakita sa kanya. Mabuti na nga lang at abala ang lahat. Patakbong tumungo si Grace sa kwarto niya. Mabuti na nga lang at wala na roon ang mga kasamahan niyang kasambahay. Nagmamadaling lumabas si Grace suot ang uniforme niya. Kahit na nga lang medyo hirap siyang humakbang.
Diyos ko, Gracia, ikaw ba ang may-ari ng bahay at ganyan ang gising mo? Bakas ang galit sa mayordoma. Kay bago-bago mo, ganyan ang inaasal mo. Napayuko na lamang si Grace dahil sa kahihiyan. Akmang pagsasalitaan pa sana siya ng matanda nang makarinig ito ng yabag mula sa hagdan. Stop that. Ang aga-aga, ganyan agad ang almusal nyo? Sabay silang napalingon kay Lion na pababa ng hagdan. Nagsalubong pa nga mga mata nila ni Grace, pero kaagad na nag-iwas ang dalaga. May sama pa rin ito ng loob kay Lion. Huminto si Lion sa tapat mismo ni Grace. Umakyat ka sa kwarto ko. Pakilinis sa mga kalat doon. Hindi kumibo si Grace. Kung sa bagay, dumi niya ang naroon, kaya't pabor kung siya nga maglilinis. Pakipalitan ng bedsheet. Pahabol pa ni Lion, tsaka naglakad papunta sa kitchen. Sabay pa nilang pinanood si Lion na maglakad. Pasalamat ka at good mood si Sir. Kung hindi ay lagot ka, ayaw na ayaw din nung nalilate. Inirapan si Grace ng ginang. Napapuntong hininga si Grace, tsaka umakyat papasok sa loob ng kwarto ni Lion. Pero sa halip na makalat na kwarto ang abutan niya, ay isang letter ang naroon sa malinis na kama. Wala na ang bedsheet na pinagduguan niya. Kinuha ni Grace ang letter. Humihingi ng patawad si Lion sa kanyang liham sa pagkakainsultong nasabi kay Grace. Kahit paano ay napangiti siya. Hindi naman pala masamang tao ang Lion na iyon. Sadyang lulong lang talaga ito sa alak kagabi. Nakarinig siya ng pagpatak mula sa CR, kaya't minabuti ni Grace na sumilip doon hanggang sa makita niya ang bedsheet na mukhang nilabhan ni Lion. Ngunit naroon pa rin ang mansya na pinagduguan niya, kaya't minabuti na lamang ni Grace na kunin iyon at dalhin sa labas para siya ng personal na maglaba. Oh, ano yan? Saad na mayordoma nang umikot na naman ito sa buong kabahayan. Inabutan niyang nagkukusot si Grace. Bedsheet ni Sir Lion, pinalabhan po sa akin. Katwira ni Grace. Estupida, may laundry tayo. Bakit mo kailangan magkusot diyan? Galit na anito na naman. Hindi po, may mansya kasi kaya kailangan kusutin. Katwira ni Grace. Kaagad naman itong inusisa ng matanda. Hindi nito alintana kahit mabasa pa ito. Mansya? Nang dugo? Nagtatanong ang kanyang mukha. Maya-maya pa ay naging OA ang reaksyon nito. Hindi kaya may naikama na si Sir? Gulat na anito. Pinamulahan naman ang pisngi si Grace dahil alam niya ang sagot na siya ang ikinama ng Sir niya. Diyos ko, matapos ang 3 dekada. Salamat naman at nabasala na ang uniko iho ng mga besmante. Parang naiiyak pang anito. Pero sino kaya ang babae? Hindi kaya bayaran o napulot niya lang ng ganun? Stop thinking, old lady. May sugat ako kaya may bloodstain dyan. Hindi na kailangan pang mag-isip. Itinaas ni Lion ang palad niya na may malaking sugat, dahilan para mapasinghap si Grace. Alam niya ang totoo at para sa kanya, hindi naman kailangan gawin ni Lion ang bagay na iyon. Umirap si Lion tsaka naglakad papunta sa pool. Malapit kasi doon sa kinilalagyan ni Grace. Walang pagdadalawang isip na nag-alis ng damit si Lion, dahilan para makita ni Grace ang 8 tipak ng kanyang abs. Makahulugan kung tumingin si Lion kay Grace, kaya't iniiwas ng dalaga ang kanyang paningin. Hindi naman nakaligtas ang bagay na iyon kaya't umirap si Lion. Tumalon ito sa pool, malapit sa kinilalagyan ni Grace. Dahilan para mag-alpasan ang tubig sa mukha ni Grace. Nakasimangot na ang dalaga nang lumutang si Lion sa tubig. Nakatingin pa rin ito sa dalaga. Nakulang na lang ay masakal si Lion. Why? Makahulugang saad ni Lion. Kahit alam niya naman na kung ano ang kinagagalit ng dalaga. Palibhasa nga nagpapapansin dahil batid niyang nagtampo ito sa kanya. Mabuti na lamang at patapos na si Grace. Tumayo siya para isampay ang bedsheet ni Lion. Nang pigilan ito ang laylayan ng uniforme ni Grace. Are you mad? Baritonong tanong ni Lion. Hindi po. Matipid na saad ni Grace. Tsaka inalis ang kamay ni Lion sa pagkakahawak sa kanya. Pinanood ni Lion ang pagtatampo ni Grace hanggang sa matagpuan niyang
Nakangiti na siya nang hindi niya alam, kaya't minabuti niyang umiwas at muling lumubog sa tubig. Naging maayos ang pagtatrabaho ni Grace sa pamilyang Besmante. Kung minsan ay talagang nais niyang tigilan ang pagpapakita kay Lion dahil dumadalas na ang pang-aasar nito sa kanya para siyang pinaglilihian. 2 buwan halos ang makalipas bago siya umuwi sa kanila. Marami kasing nakareserve para sa day off, kaya ngayon lang siya napagbigyan. Heist! Sa wakas, may nalatag ko rin ang likod ko sa papag. Saad ni Trina sakay ng tricycle. Pero mukhang hiyang ka sa mansyon. Medyo tumaba ka eh. Tatawa-tawa na saad ni Trina. Panay ka talaga kalukuhan. Irap na saad ni Grace. Mauna na ako. Saad pa niya nang huminto sa tapat ng bahay nila ang tricycle. Malawak ang pagkakangiti ni Grace nang pumasok siya sa bahay. Malaki-laki na rin kasi ang kinita niya kahit pa nagpapadala siya. Ate! Masiglang tawag sa kanya ng bunso nila. Tsaka ito yumakap ng mahigpit sa kanya. Ano po yan? Anito habang inaabot-abot ang donut na dala ni Grace. Para sa inyo ito nila kuya. May galak na saad ni Grace. Hindi nawala ang ngiti niya hanggang sa makapasok siya sa barong-barong nilang bahay, kung saan naroon ang nanay at tatay niyang nag-uusap. Bakas ang problema sa kanilang muka. Nay, tay, nandito na po ko. Saad ni Grace. Sabay pa itong napalingon sa kanya matapos ay napatayo. Yakap na mahigpit ang sinalubong ni Grace sa kanyang mga magulang. Diyos ko anak, kamusta ka ba? Hindi ka ba nila minamaltrato doon? Saad ng tatay niya. Kaagad din naman siyang inasikaso ng nanay niya. Kinuha ang ilang dala niya, tsaka ipinatong sa mesa nilang gawa sa puno ng kahoy. Mababait naman po sila doon, Nay. Ngiting-a ni Grace, pero sumagi pa rin sa isip niya si Lion. Ang ginawa nito sa kanya, 2 buwan nang nakararaan. Aba, mukha ngang lumaki ka bigla eh. Masarap ba ang kinakain mo roon? Ngiti-ngiti na saad ng nanay niya. Pati balakang mo lumaki din. Hindi alam ni Grace kung bakit pero para siyang kinabahan dahil sa sinabi ng nanay niya. Ahay nako, panay ka ano sa anak mo. Pagtatapos ng tatay ni Grace sa sinasabi ng nanay niya. Ang mabuti pa iha, magpahinga ka na muna. Tsak na pagod ka dahil all around ka sa malaking bahay na iyon. Saad ng tatay ni Grace. Opo itay. Iyon na lamang ang nasabi ni Grace, tsaka tumungo sa kwarto. May luma siyang salamin sa kanyang kwarto. Matagal-tagal na rin mula nang huli siyang sumilip sa malaking salamin. Kaya talagang gulat na gulat siya nang makita niyang mabilisang pagbabago ng kanyang katawan. Ayaw niyang masyadong mag-isip, kaya minabuti niyang ihiga na lamang ang kanyang sarili. Ngunit gayon pa man, ay hindi nawala sa isip niya na baka may nabuo sa tiyan niya na bunga ng ginawa ni Lion sa kanya. Sa malalim na pag-iisip, ay nahulog si Grace sa kanyang pagtulog. Dala rin siguro ng pagod, kaya kahit pagkain ay hindi na niya nagawa. Nang magising siya ng umaga, ay nagkakagulo na ang lahat. Malalakas na hiyawan mula sa labas ang naririnig niya, kaya sumilip si Grace sa bintana. Diyos ko, maawa kayo! Basag na tinig ng kanyang ina ang narinig ni Grace, kaya't nagmamadali siyang lumabas. Puno ng kalalakihan ng kanilang bahay nang lumabas siya. Mali na paalisin niyo kami rito. Maawa kayo. Umiiyak na saad ng nanay ni Grace. Mahigpit po itong bilid sa amin. Ipagpaumanhin niyo ngunit. Hindi din namin pwedeng hindi sundin ang utos na ito, ma'am. Marahang iginilid ang ina ni Grace ng lalaki. Tsaka sinimulang bakbakin ang bahay nila. Sandali! Humahangos na saad ni Grace. Binigay ng mga Silviero ang lupa na to. Hindi niyo kami maaaring paalisin dito. Matigas na saad ni Grace. Ma'am, nabili na po ng mga Del Fuego ang lupain na ito. Kaya't wala po tayong magagawa. Saad muli ng lalaki. Hindi, kakausapin ko kung sino mang nag-uutos sa inyo nito. Matapang na saad ni Grace. Kaagad siyang nilapitan ng tatay niya para awatin. Bakas ang kawalang pag-asa ng mukha ng itay niya. Wala na tayong magagawa, anak. Ipagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Anang tatay niya pero matigas si Grace. Umiling ito.
Karapatan kong ipaglaban to, Tay. Ito na lang po ang alaala ng aming kabataan ng mga kapatid ko. Kaya't hindi ako makapapayag na ganun-ganun na lang tayo paaalisin dito. Desidido ang dalaga na ipaglaban ang lupa. Itigil niyo yan! Saad pa niya, tsaka naglakad para harangan ng mga lalaki. Tumabi po kayo kung ayaw niyong masaktan. Yung lalaking isa na nagsalita pero talagang walang plano si Grace na sumunod sa nais ng mga ito. Patayin niyo muna ako. Amin ang lupang to. Matigas pa rin na saad ni Grace. Akmang hahawiin si Grace nung isa, pero mabilis din itong pinigilan ng lalaki na kumausap sa nanay niya. Itatawag ko na lang kay Sir Lionel ang lahat. Saad ng lalaki, na hindi naman nagpakaba kahit kaunti kay Grace. Pinanood ni Grace kung paano kausapin ng lalaki ang nasa linya. Maya-maya nga ay binaba na rin ito ang linya. Umalis na lang po kayo, ma'am, kung ayaw niyong masaktan. Saad ng lalaki kay Grace. No, hindi kami aalis. Kayo ang umalis. Hindi ako makakapayag na basta-basta nyo na lang kunin ang bahay namin. Matigas na ani Grace. Huwag nyo naman po sanang antayin na pumunta pa rito ang mga Del Fuego. Anak, itigil mo na yan, pakiusap. Hindi tayo mananalo. Maya-maya ay saad ng tatay ni Grace. Pero sadyang matigas si Grace. Hinawakan na nga ng isang lalaki ang braso niya, tsaka siya hinila nito palabas. Pero naglaban si Grace. What's happening here? Napalingon sila sa tinig na iyon. Sir Raven, sila po yung nakatira dito. Ayaw po nilang umalis. Paliwanag ng lalaki. Napasinghap si Grace. May kakaiba sa lalaki na iyon at nagdudulot iyon ng takot sa kanya. Sir, maawa po kayo. Huwag niyo naman pong ganituhin ang pamilya ko. Nakikiusap na saad ni Grace. Pero inilayo lang ni Raven ang kanyang paningin sa dalaga. Malaki ang atraso sa akin ng mga Silviero, kaya't hindi tatalab sa akin ang pakiusap mo. Umalis na lang kayo ng tahimik kung maaari. Tumango si Raven na para bang binigyan ng karapatan ng dalawang lalaki para kalad ka rin si Grace palabas ng bahay nila. Nagiiyak si Grace at nagpupamiglas para lang hindi siya mailabas doon. Nanlalaban siya, dahilan para lalo siyang panggigilan ng dalawang lalaki. Let her go. Baritonong tinig na saad ng boses mula sa di kalayuan na kahit si Raven ay napalingon. Ngunit huli na nang makaramdam si Grace ng pananakit ng kanyang puson. Lionel? Ani Raven, pero hindi niya naman ito pinapunta rito. Dahil batid ni Raven na malambot ang puso nito. Lingid sa kaalaman niya na si Grace ay empleyado sa bahay nito. Grace? Patakbong nilapitan ni Lion si Grace habang nag-aalala na rin ang dalawang magulang nito. What happened? Why are you here? Saad pa ni Lion. Hindi niya inalintana ang dalawang magulang ni Grace na naroon. Nanlaki pa ang mga mata niya nang makita ang marahang pag-agos ng dulo sa hita ni Grace. Masakit, Sir Lion. Lukot ang mukha ni Grace habang nakahawak sa puson niya. Masamang tinignan ni Lion si Raven, pati ang mga tauhan nito. Tapos na akong maglingkod sa inyo. Oras na may mangyaring masama sa kanya. Kakalimutan kong 1 taon akong nagtrabaho sa iyo. Sisiguraduhin kong isa ako sa magiging tinik sa lalamunan mo, Raven Del Fuego. Nagbabantang saad ni Lion, tsaka kinarga si Grace. Dahil tuloy sa bantang iyon, ay napilitang ipatigil ni Raven ang pagpapatibag ng bahay nila Grace. Abot na ang galit ni Lion nang abutan siya ng traffic. Maya-maya ay napatingin siya sa front mirror. Nagtama ang mata nila ng babae at lalaki na kasama ni Grace. Sino po kayo? Nauutal na saad ni Lion. Para bang nag-aalangan pa siyang galangin ang magulang ni Grace. Pero agad siyang napangiwi nang hampasin siya ni Grace sa braso sa gitna ng paglukot ng mukha nito. Nanay at tatay ko yan, ani Grace. Tuloy ay lalong pinamulahan ng mukha si Lion dahil sa kahihiyan. Sorry, hello po. Ani Lion. Hindi na sila muling nakapag-usap nang lumakad na ang linya. Sa ilang segundo ay nakarating sila sa ospital. At dahil nga emergency, ay si Grace na ang priority. Ano kayang nangyari sa anak ko? Ngayon lang yan nagkaganyan eh. Sino ka rin ba? Saad ng tatay ni Grace. Kumibot-kibot ang kilay ni Lion.
Hindi niya malaman kung anong sasabihin niya. Balak na nga sana niyang magsalita nang biglang bumukas ang pinto at lumabas mula sa loob ang doktora na siyang tumingin kay Grace. "Good news, Mr. Basmante. The patient is safe now. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na 2 buwan ng buntis ang pasyente." Lahat sila ay parang nabato sa sinabi ng doktora. Maging si Lion ay parang nagpantig ang tenga. Hindi niya malaman kung tugma ba sa narinig niya ang sinabi ng doktora. Sana'y hindi na magkaroon pa ng ganito. Kawawa ang bata. Anyway, congrats again. Anito bago tuluyan silang lisanin. Parang mga estatwa na nagkatinginan ng tatlo. Napasinghap si Lion nang biglang daklutin ng ama ni Grace ang kwelyo niya. "Sabihin mo, ikaw ba ang nakabuntis sa anak ko?" Nanggagalaiting saad ng Ginoo. Hindi nakapagsalita si Lion. Alam niya na ang sagot. Si Grace ay makuha niya at dahil nga sa pagsunod-sunod niya rito para suyuin ang pang-iinsultong idinulot niya ng gabi yon, batid ni Lion na walang ibang nakakasama si Grace dahil nasaksihan niya ang bawat hakbang ng dalaga sa CCTV na nakakabit sa bahay nila. "Mahal ko, kumalma ka," saad ng ina ni Grace. "Mas maigi kung sisilipin na natin ang anak mo." Anang ginang, padabog na binitawan ng Ginoo si Lion. Si Lion na ngayon ay parang tinakasan ng katinuan. Pero maya-maya rin ay sumunod na rin siya sa loob para i-check si Grace. Inabutan niyang nag-iiyak ang ama ni Grace. "Diyos ko, anak ko, anong ginawa mo? Bakit ka nagkaganyan?" Ngayon lamang nakasaksi si Lion ng lalaking umiiyak at batid niyang sincero ang pagtangis nito dahil alam nila kung gaano kalalim ang pagmamahal ng ama ni Grace para sa dalaga at labis iyong ikinalungkot ni Lion. Dahil sa kapangahasan niya ay sinira niya ang buhay ni Grace ng pagganon-ganon. "Itay, huwag po kayong mag-alala. Kaya ko pong buhayin ang magiging anak ko. Ayaw niyo po ba nun? Magkakaroon na kayo ng apo sa akin." Wagas at matamis na ngumisi si Grace. Nabura lamang iyon nang makita ni Grace na naroon si Lion. "Ang lalaki ba na yan ang nakabuntis sa'yo?" Saad ng tatay ni Grace. Nagkatinginan sina Lion at Grace. Batid ni Grace na hindi ang isang tulad niya ang nanaising pakasalan ni Lion. Kaya't minabuti niyang umiling. "Hindi po, tay. Hindi ko po kinilang ama ng anak ko." Mabilis na inaliyo ni Grace ang kanyang paningin. Napakurap naman si Lion. Hindi niya akalain na itatanggi iyon ni Grace. Lalong napaluha ang mga magulang ni Grace dahil sa sinabi niya. Ngunit wala ng plano si Grace na bawiin ang lahat. "Kung ganoon, sino ang lalaki na kasama natin?" Anang nanay ni Grace. "Anak po ng amo ko." Maikling saad ni Grace. Nagkatinginan pa ang mga magulang ni Grace, tsaka sabay na yumuko para humingi ng paumanhin sa inasal ng ama ni Grace. Inusig si Lion kaagad ng kanyang konsensya. "Hihingi po sana ako kahit kaunting oras para makausap ang anak niyo." Magalang na saad ni Lion, kahit si Grace ay napalingan na rin sa binata. "O sige iho, iha, mauna na kami sa labas." Saad ng nanay ni Grace, tsaka hinila ang asawa. Tumingin si Lion kay Grace, at si Grace naman ay inilihis ang kanyang mga mata. Namulsa si Lion, tsaka sumandal sa bintana. Sa gawi kung saan nakatingin si Grace. "Alam kong kahit hindi mo sabihin sa akin, ako ang ama ng batang dinadala mo." Mahinahon na saad ni Lion. Hindi ikaw." Ani Grace. "Dahil hindi ko kilala kung sinong tao nga ba yung kaharap ko ng mga sandaling yun, wala kang dapat na panagutan." "Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hayaan mo akong mag-ingat sa anak ko." "Ayokong makulong ka sa responsibilidad na hindi mo naman ginusto. Magiging okay ako. Iuwi mo na lang ako dahil kailangan kong ipaglaban ang bahay namin." Akmang babango na si Grace, pero pinigil siya ni Lion. "Hindi pagkukulong ang tawag doon. Gusto ko nang maging ama. Hayaan mo ko, pakiusap." Nagsusumamong saad ni Lion, pero kalaunay nabitiwan niya rin ang kamay ni Grace. Nang muling pumasok ang mga magulang ni Grace. Nakausap namin yung doktora. Kanina pa pala umampat ang pagdurugo ni Grace. Maaari na natin siyang iuwi." Saad ng ina ni Grace.
Nako, nag-uusap pa ba kayo? Pasensya na sa abala. Saad ng ginang. Hindi na po, Nay. Okay na po. Saad naman ni Grace. Tsaka akmang tatayo na nang humakbang si Lion papunta sa harapan ng mag-asawa. Walang ano-ano nang yumuko si Lion. Ako po ang ama ng batang dinadala ng anak nyo. Mapangahas sa saad ni Lion na ikinagulat ni Grace at ng ina nito. Mas hindi nila inaasahan ang malakas na pagsalubong ng malaking kamao ng ama ni Grace sa mukha ni Lion. Napaatras pa nga si Lion ng 2 hakbang sa lakas noon. Sinasabi ko na nga ba, walang hiya ka. Hindi ko dapat pagkatiwalaan ang mukha mo. Anong karapatan mo para gawin ang bagay na ito sa anak ko? Nanggagalaiting saad ng ama ni Grace. Napakasama mo para agawin sa akin ng ganito kabilis ang anak ko. Sa tindi ng emosyon na gustong pakawala ng Ginoo, ay hindi na nito napigil ang pag-iyak. Tumingin pa nga ito kay Grace. Nagtatanong, naghihintay ng paliwanag. Ngunit mabilis ding napailing ang Ginoo. Padarag nitong binitawan si Lion, tsaka mag-isang lumabas ng ospital. Pasensya ka na, iho. Saad ng ina ni Grace, tsaka sinunda ng asawa. Bumaling si Lion kay Grace, na ngayon ay tumutulo ang luha. Ano ba talaga ang plano mo? Bakit mo ako kailangan saktan ng ganito? Paano na ako? Paano na lang ang kinabukasan ko? Grace, hindi ko naman sisirain yun. Tutulungan pa nga kita na makabangon. Paliwanag ni Lion, pero sarado ang isip ni Grace at walang nais pakinggan. Halata naman na walang balak makinig si Grace, kaya't minabuti na lamang ni Lion na ihatid ito pa uwi. Wala na kasi doon ang mga magulang nito. Pagdapat nila sa lupa nila Grace, ay wala na roon sina Raven, ngunit may mensahe naman ito para sa kanya. Hindi na rin nakipag-usap si Lion, basta na lamang itong umalis. Dumiretso si Lion sa mismong bahay ni Raven. May inggit sa kanya nang makita na kalakalaro ni Raven ang mga anak niya. Oh, what brought you here? Ni Raven. Oo nga pala, tumigil na ako doon sa lupa. Alam mo naman na ayokong nagagalit ka. Nagkibit balikat si Raven. Malalim din kasi ang pinagsamahan natin. Ngiting pahabol pa nito. Matunog na saad ni Lion. Alam mo kung anong sinabi ko? Kung may nangyaring masama sa babae na yun, tsak na magkikita tayo. Pero hindi na bilang may pinagsamahan. Babayaran ko ang lupang yun kung gusto mo pa ring ituloy. Ni Lion. Napabuntong hininga si Raven. Okay, I am sorry. Hindi ko naman alam na mahalaga pala siya ang mga taong naroon. Nagpapakumbaba na saad ni Raven. Pero maya-maya pa ay naging makahulugan ang tingin ni Raven. Pero maiba ako. Kumunot ang noo ni Lion, tsaka ito sumimangot. Last na, sino nga bang babae na yun sa'yo? Aba't hindi ka man lang natakot na pagbantaan ako? Isipin mo, Del Fuego ako pero kung magbanta ka, akala mo Silviero ang kausap mo. Humalakhak ng malakas si Raven. Umirap si Lion. Del Fuego ka nga pero tandaan mo, ako ang kumatawan sa inyong tatlo. Alam ko ang lahat ng mga galawan nyo. Aalis na ako. Kahit papaano'y pagpapasalamatan pa rin kita. Istriktong saad ni Lion tsaka tumalikod. Napailing na lamang si Raven. Hindi niya akalain na pwede din palang magbanta sa buhay niya. Ang dating alalay niya lang. Hinog ka na nga. Malayo na ang narating mo. Ngising saad ni Raven. Bagot na bagot si Lion nang makarating siya sa bahay nila. Hindi niya pinansin ang mommy at daddy niya dahil hanggang ngayon, ang nasa isip niya ay si Grace. Ibinagsak ni Lion ang sarili niya sa kama. Ayos na, ano ba kasing paraan ang gagawin ko? Sa inis ay napabangon siya. Ako nga ang ama, ako 'di ba? Pero bakit ayaw niya sa akin? Yung tatay niya ang tapang-tapang. Akala naman niya luging-lugi sa akin ang anak niya. Nagmamaktol na saad ni Lion. Alam niyang ibang klaseng tao ang pamilya ni Grace. Halatang hindi ito kayang dalhin ng kahit anong halaga ng pera. Kaya ganito na lamang siya ka-stress, lalo na't anak niya ang daladala ni Grace. Napabuntong hininga si Lion, tsaka muling nahiga sa kama niya. Grace, nabanggit niya bago pumikit. Ano bang gayuma ang gamit mo? Bakit ka bumabaon sa isipan ko?
Ay. Nagpakawala pa siya minsan ng malalim na buntong hininga. Nang sumunod na araw ay talagang desidido na manuyo si Lion dahil mukhang wala nang balak na pumasok si Grace. Baka nga naman, hindi na ito pinayagan ng kanyang ama. Balak niyang dalhan ng masasarap na prutas si Grace. Sinusuot na nga ni Lion ang kanyang relo sa pulsuhan habang pababa siya ng hagdan nang mapalinga siya sa mommy niya. Anak! Naglalambing na saad ng mommy ni Lion. You're too busy lately. Ano bang pinagkakaabalahan ng baby ko? Nakalabing wika ng ginang. Akmang sasagot si Grace nang may panibagong mukha na pumasok sa entrada ng bahay nila. Dahilan para mapako ang paningin doon ni Lion. Grace? Seryosong ani ni Lion. Sa halip na sagutin ng ina, tuloy ay napalabi ang mommy niya. May kaunting selos. You know her? Iyon ang tanong na nagpabalik kay Lion sa ulirat. Baka kasi mahalata siyang masyado ng mommy niya. Yeah, I know her. She's working here, right? Nagsungit bigla si Lion, tsaka tumalikod doon. Kapalit noon ay ang pagsili ng maliit na ngiti sa labi niya. Dahil sa wakas, may pag-asa na siyang makausap si Grace. Nawala nga lang ang matamis niyang pagkakangiti nang makasulubong niya ang mayordomo na pababa ng hagdan. At tulad niya ay nakangiti rin ng matamis. Tumikhim si Lion, tsaka itinaas ang ulo niya. Wari ba'y nagtatanong kung anong iningiti-ngiti ng ginang sa kanyang harapan. Ipalinis mo doon sa bagong dating na maid ang kwarto ko. Umirap si Lion. Pero sir, kalilinis ko lang puno. Hindi ko gusto ang linis mo. Umirap si Lion, tsaka nagmadaling umakyat sa kwarto niya. Siyempre, planado niya ang lahat. Napakarami na niyang pagsubok na pinagdaanan at para sa kanya ay hindi sa isang katulad ni Grace siya susuko. Nais niyang gawin ang lahat. Tulad ko, babae lamang siya. Hindi ako naniniwala na hindi siya matutukso. Oras na masilayan niyang magandang hulman ng katawan ko. Sisiguraduhin kong ikaw ang mahuhulog sa patibong na ginawa mo, Grace. Napangisi si Lion sa malikot na plano na nasa isip niya. Kahit kakaligo lamang ni Lion, ay nagbasa siya muli ng katawan. Siniguro niyang hot siyang tignan, oras na makita siya ng magiging mommy ng anak niya. Ikaw din ang susuko. Aniya, mas binasa pa ni Lion ang buhok niya nang makarinig siya ng pagbukas ng pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng shower niya, habang ang mga mata niya ay nangaakit na tinignan ng kasambahay na nasa labas. Pero kamunti ka ng malaglag ang panga niya nang hindi si Grace ang naroon. Sa halip ay si Trina na kasama ni Grace. Fuck! Hindi maiwasan ni Lion na mapamura. Tawagin mo nga matandang hukluba na yon. Nanggagalaiting saad ni Lion. Sabihin mo na hindi ikaw ang kailangan ko. Get lost! Nanggigigil na saad ni Lion. Opo sir! Natatarantang saad ni Trina, tsaka nagtatakbo palabas. Takot na takot ito na pinuntahan si Grace, na naroon sa labas at nagwawalis. Napatawa pa nga si Grace nang makitang pamumutla ni Trina. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Tawang-tawa na saad ni Grace. Diyos ko, napakasungit naman pala ng gwapong amo natin. Mas maigi pang mga kabayo na lamang makasama ko kaysa ang lalaking yun. Takot na saad ni Trina. Napaisip tuloy si Grace kung sinong masungit ang sinasabi nito. O siya, hahanapin ko pa ang mayordoma. Ani Trina, na tinanguan naman ni Grace. Maya-maya pa ay dumaan din ang tarantang mayordoma. Diyos ko, umakyat ka raw sa kwarto ni Sir Lion at linisin mo ang kwarto niya. Pasigaw na saad ng ginang kay Grace. Ako po? Napalabi si Grace. Sa pagkakaalam niya, ay yung ginang na naglinis noon dahil naikwento sa kanya kanina ni Manang Sally. Pero pumunta pa rin si Grace. Pagpasok niya ay inabutan niyang nakaupo sa kama si Lion habang nagpupunas ito ng basang buhok. Painalim pa nga ito kung tumingin pero hindi siya pinansin ni Grace. Humakbang si Grace palagpas sa kinauupuan ni Lion at akmang mag-uumpisa na siyang maglinis nang hawakan ni Lion ang pulsuhan niya. Dahilan para mapahinto si Grace sa paghakbang. Anong kailangan mo? Seryosong tanong ni Grace, pero hindi kumibo si Lion.
Akmang aalisin niya ni Grace ang kamay ni Lion nang masigpitan nito ang pagkakahawak sa kanya. Stay with me, yun lang. Napalunok si Grace. Hindi niya alam kung anong dapat niyang sabihin, pero pinagpatuloy niya na lamang ang pag-alis sa kamay ni Lion na nasa palapulsuhan niya. Matagumpay niya naman iyong nagawa, pero hindi niya akalain na mahigpit na yakap ni Lion ang papalit doon. Nakayakap ang binata sa tiyan niya. Please, stay with me. Malungkot na saad ni Lion. Hindi biro ang nais mo, Sir Lion. Ani Grace, diniinan niya talaga ang salitang sir para ipaalala kay Lion kung gaano kalayo ang mundong ginagalawan nila. Iba ko sa'yo, kalimutan mo ang batang dinadala ko dahil gusto ko siyang mapabilang sa mundong nais ko kung saan ako nababagay. Bring me there too. Nagulat si Grace sa sinambit ni Lion. Handa akong talikuran kung sino ako. Handa akong isakripisyo ang buhay na meron ako. Huwag mo lang ilayo sa akin ang anak ko. Pakiusap. Sinsero na saad ni Lion. Hindi pa nagsalita si Grace hanggang sa maramdaman niya ang dahan-dahang pagluhod ni Lion sa harap niya. Gustong magtatalo ni Grace. Naluluha siya na natutuwa. Naluluha siya dahil sa mga sinasabi ni Lion. Natutuwa siya dahil ramdam niya na ganoon kaimportante ang anak nila ni Lion sa lalaki. Sige, ibibigay ko na sa iyo ang bata. Saad pa ni Grace, pero muli na naman siyang pinutol ni Lion. Kasama ka. Ibigay mo pati na ang pagiging asawa sa akin. Hindi pa ganun kalalim pero alam kong balang araw mas mamahalin kita. Giit ni Lion, pero agad na umiling si Grace. Pakiusap, huwag mong ikulong ang sarili mo. Gusto kong makulong kasama ka. Ikaw na ang nakita kong kasama ko sa pagbuo ng pamilya. Hindi naman ako pangit para ipagtulakan mo, hindi ba? Mahalin mo na lang ako. Mamahalin din kita kahit pa sobra-sobra. Hindi ganun kadali yun, Lion. Malakas na saad ni Grace. Sa halip na magalit ay mas napatawa pa si Lion. Look, ikaw lang ang wife material na nakilala ko. Sa dami ng babae, ikaw pala ang nakasigaw ng ganyan sa akin. Umiiling na saad ni Lion. Napailing din si Grace dahil sa mga pambobola na naririnig niya. Akmang lalayasan na niya si Lion nang hilain siya ni Lion ng malakas dahilan para bumagsak siya sa kama. Napasinghap si Grace. Nasa ibabaw niya si Lion habang titig na titig ito sa mukha niya. Ang ganda mo. Umiiling na wika ni Lion. Ano bang ginagawa mo? Ani Grace. Tsaka nagpumiglas pero nginisihan lang siya ni Lion. Umalis ka nga dyan. Saad pa minsan ni Grace. Sasagot na sana si Lion nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Saan? Nagtatanong ang tinig ng mommy ni Lion. What are you doing? Kunot ang noo ng ginang, ngunit bakas ang gulat. Nakita na lamang ni Lion na pinupulot niya ang kanyang sarili sa sahig matapos siyang tadyakan ni Grace. Diyos ko! Tinulungan si Lion ng mommy niya. Are you hurt, son? Nag-aalalang saad pa nito. Nang tumingin si Lion kay Grace, ay nakabango na ito at namumula ang pisngi. Hiyang-hiya sa kanyang pagkakasipa. Kung hindi kita makuha sa dasal, kukunin kita sa paspasan. Seryosong saad ni Lion. Napasinghap si Grace para bang nahuhulaan na niya ang gagawin ng binata. Mom, Hindi nakapagsalita si Lion nang takpan ni Grace ang bibig ni Lion. Ma'am, misunderstanding lang po ang lahat. Ngiti-ngiti na saad ni Grace. Natatakot siya na baka kung malaman ng mommy ni Lion ang lahat, ay insultuhin siya nito. At ang pinakamalala ay palayasin siya nito sa trabaho. Lalo siyang walang ibubuhay sa anak niya. Pero dahil nga maskulado si Lion, ay walang panama ang payat na braso ni Grace sa kanya. Mabilis na naalis ni Lion ang kamay ni Grace sa kanyang bibig. Misunderstanding ka dyan. Giit ni Lion, tsaka napatingin sa mommy niya. Mom, buntis po si Grace at ako ang ama. Lalong nanlaki ang mata ng ina ni Lion, tsaka parang estatwa na lumilinga kay Grace. Totoo ba yan? Nauutal na saad ng ginang. Kinakabahan si Grace.
Iniisip niyang baka ito na ang huling araw niya sa mansyon na iyon. Napayuko si Grace dahil sa hiya. Narinig niya pa ang pag-angil ng binata matapos itong hampasin ng marahan ng ina sa braso. "Nakakainis ka!" Galit na saad ng ginang. "Bakit ngayon mo lang sinabi?" Tumingin pa nga ito kay Grace, tsaka hinawakan ng dalawang kamay niya. "Diyos ko, iha, totoo ba yun? Anong plano mo? Balak mo bang ibigay na lang sa amin ang bata?" Napasinghap si Grace dahil mukhang tama nga ang nasa isip niya. Pero maya-maya ay nagsalitang muli ang ginang. "Sayang naman kung walang kagigis ng ina ang apo ko." Iginiya pa siya nito paupo sa kama. "Sinasabi ko na nga ba, Lionel, yang ganyang pagtawag-tawag mo iba na. May itinatangi ka na pala." Saad ng ginang nang bumaling kay Lion. "Mom, lumabas muna kayo. Mag-uusap pa kami ni Grace." Apila ni Lion. Tsaka akmang hahawakan ng pulsuhan ng dalaga. Pero mabilis na pinalo ng ginang ang kamay ng anak niya. "Diyos ko, anak, may nag-uusap bang nasa ibabaw ka? Abay, maiipit ang apo ko sa kapilyuhan mo." Umikot ang mata ni Lion. "Come on, Mom, huwag kang ang OA. Maliit pa ang anak ko, kaya't walang ipitan na mangyayari. Lumabas na nga kayo dahil mag-uusap pa kami ni Grace." Bagot na wika ni Lion. Bumaling muli ang ginang kay Grace. "Sa labas muna ako, iha. Pag-isipan mong maigi kung talaga bang plano mong pakasalan ng anak ko, ha? Pero mas maigi sana kung oo. Ang ganda mo, sayang ang lahi." Parang kinikilig na saad ng ginang. Napangiwi na lamang si Grace habang pinapanood ang ina ni Lion na lumabas. Para bang hindi big deal sa kanila kung may nabuntis ang anak niya, lalo na ang salitang pagpapakasal. Samantalang ang itay niya ay kulang na lang ay basagin ang simento nilang sahig dahil sa pagtatantrums ng mga nakaraang araw. "Hindi pa rin ba pwede? Gusto kita, Grace." "Gusto mo ako? O gusto mo ang anak ko? O baka gusto mo lang akong panindigan? Alin dun?" Lahat ng sinabi mo, gusto kong gawin sa'yo." Sinserong saad ni Lion. "Alam na ng parents ko at tingin ko naman ay okay sa kanila. Sigurado kong sinabi na ni Mommy kay Dad ang tungkol dun." Napatingin si Lion sa baba, tsaka napabuntong hininga. "Sa totoo lang, matagal na nila akong inaawitan tungkol sa pag-aasawa. Talagang gustong-gusto ko ng mag-asawa, pero kahit isa, wala akong makapana po pwede kong pakasalan." "So dahil ako ang nabuntis mo, kaya ako nang pakakasalan mo? Option kumbaga?" Sarkastikong ani Grace. "No, it's not like that." Giit ni Lion. "Ano nga? Sige, sabihin mo." Ani Grace. Napasimangot si Lion. "Patapusin mo muna ako, will you? Isang salita mo pa, hahalikan talaga kita. Or worst, gagahasain kita." Banta ni Lion, kaya't napilitang itikom ni Grace ang bibig niya. "Hindi ko plano, hindi ka kasama sa plano, pero kusa kang pinili ng puso ko." Sinserong saad ni Lion habang rektang nakatingin sa mata ni Grace. Napasinghap si Grace pero hindi niya pinahalata. Siyempre, naroon ang pagtatanong kung bakit siya, kung bakit ang isang mahirap na tulad niya ang napili ni Lion. Pero kahit pala hindi niya iyon itanong, ay talagang ipapaliwanag iyon ni Lion. "Nung una, oo, nagsisi ako na ginawa ko yun sa'yo. Hindi deserve ng isang babaeng gaya mo ang ma-rape." Malungkot na saad ni Lion. "Pero nang pagsungitan mo ko, mula nang sundan kita, mula nang bantayan kita, kusa nang nahulog yung loob ko. Hindi ko pa nga sigurado nung una, pero nung nalaman kong buntis ka, nabuo na lahat ng pangarap ko kasama ka. Kaya please, hayaan mong pasukin ko ang buhay mo, Grace." Hindi nakaimik si Grace. Nahihiya siya dahil sino nga ba siya? Para tanggihan ng isang Lionel Basmante. Pero ayaw naman niyang magmukhang gold digger. Ayaw niyang isipin ng karamihan na kaya niyang sinagot si Lion ay dahil sa pera nito. Hindi ko sinabing hindi o ayaw ko. Hindi ko rin naman sinabing oo o gusto ko. Nais ko muna sanang pag-isipan ng mga bagay-bagay, Lion. Ani Grace. Ilang minuto din ang sumilip ang ina ni Lion. Tapos na ba kayong mag-usap? Kinikilig na saad ng ina ni Lion. Opo.
Sabi naman ni Grace, tsaka naglakad palabas. Iniwan ni Grace si Lion sa loob. Ano, pumayag na siya? Ikakasal na kayo? Sabik na saad ng mommy ni Lion, pero malungkot lang na umiling si Lion. Hindi. Hindi makapaniwala na saad ng kanyang mommy. Abat ang batang yun, lugi pa ba siya sa'yo? Gwapo ka at mayaman. Ang biyana naman niya ay maganda, lugi pa ba siya? Sinamaan ang tingin ni Lion ng ina, kaya ngumiti ito. Pinapatawa lamang kita. Mas maigi kong ligawan na lang natin, Kinikilig na saad nito, tsaka niyakap ang anak. Niyakap din naman pabalik ni Lion ng ina dahil napaka-supportive nito kahit saang bagay, kahit pa sa love life niya. Palibhasay ito nga ang unang beses at bakas naman sa mukha ni Lion na seryoso ito kay Grace. Lalo na at magkakaanak naman din sila. Naging tahimik si Lion ng mga sumunod na umaga. Hindi niya pinansin si Grace, kahit na nga lang nagkakasalubong sila nito. Isang mensahe mula kay Raven ang natanggap niya. Pakikilusin daw umano nito si Cupido bilang pasasalamat daw sa serbisyo ni Lion sa mahabang panahon. Hanggang sa isang hindi kilalang numero ang tumawag kay Lion. Nasa na ba si Lion habang nakatanaw kay Grace, na abala din naman sa kanyang ginagawa. Hindi tumatanggap ng appointment si Lion dahil gusto niya talagang magpahinga, kaya ganito na lamang kung magsalubong ang kilay ni Lion. Hello? Seryosong saad ni Lion. Sakto naman na napatingin si Grace sa kanya. Na ganon ang reaksyon, kaya mabilis na iniwas ni Grace ang mata kay Lion. Ako ito, iho. Halatang maedad ng lalaki ang nasa linya dahil sa boses nito. Iniwas din ni Lion ang mata niya kay Grace. Who is this? Tipid na saad ni Lion. Si Guillermo, ama ni Grace. Halatang nahihiya ang nasa linya. Napatingin tuloy ulit si Lion kay Grace, na ngayon ay nakatingin din pala sa kanya. Kung maaari sana ay magkita tayo. May pagtataka man, ay pumayag na lamang si Lion nang hindi ipinapaalam kay Grace ang bagay na iyon. Malamang na ito na ang sinasabi ni Raven sa kanya, pero hindi niya naman mahulaan kung anong nangyayari. Sa isang mumurahing kapihan sila nagkita. Nakamaong na pantalon ng Ginoo, suot ang medyo may kalumaan na nitong damit. Ano pong kailangan niyo? Magalang na saad ni Lion. Napabuntong hininga ang Ginoo. Alam ko na masyado kitang minaliit nung nakaraan at labis ko yung pinagsisihan. May tanong kay Lion kung anong sinasabi nito nang muling magsalita ang Ginoo. Labis ang pagpapasalamat ko sa iyo sa pagliligtas mo sa akin. Umiiling na saad ng Ginoo. Yung sugal na iyon, hindi ko naman ginusto. Inalok lang ako ng kaibigan ko. Hindi ko alam na hahantong ako sa ganitong bagay. Nakakailanganin kong umutang para lamang matugunan ang bisyo ko na iyon. Kaya't salamat dahil hindi mo ko hinayaang makulong. Seryosong saad ng Ginoo. Kung maaari sana ay, huwag mo na lamang ikwento kay Grace ang bagay na ito. Pumasok ang malikot na ideya kay Lion. Marahil ito na ang oportunidad na sinasabi ni Raven sa kanya. Napakatuso mo talaga, Del Fuego. Natatawang saad ni Lion sa isip niya. Opo, hindi ko sasabihin, ngunit sa isang kondisyon. Tutulungan niyo po akong makuha ang loob ni Grace. May papangako niyo po ba yon? Seryoso ako sa anak ninyo. Kabutihan nilang mag-ina ang hangad ko, kaya sana'y matulungan niyo po ko. Mahal ka niya, iho. May pagtatangi ang anak ko sa iyo. Kaunting suyo na lang at tiyak na makukuha mo na ang puso niya. Masaya akong malaman ng bagay na yan, sir. Ipinapangako kong itatago ko ang sekreto niyong ito. Ngumiti si Lion, tsaka nakipag-shake hands sa Ginoo. Hinatid niya pa ito hanggang sa makalabas ng kapihan na iyon. Anong balita? Anang tinig mula sa likod ni Lion, kasabay ng bahagyang pagbangga nito sa kanya. Nang lumingon si Lion, ay naroon si Raven at ngiti-ngiti. Anong ginawa mo? Ngumisi si Raven. Sa loob tayo. Aniya tsaka nanguna sa paglalakad. Ilibre mo ko, espresso with 2 spoon of sugar. Saad ni Raven. Umirap si Lion, tsaka naglakad papunta sa counter.
Hindi kasi uso ang waiter. Como public coffee shop lamang ito. Dala na ni Lion ng kape nang puntahan si Raven. Anong mahe ka na naman ang ginawa mo? Nakangising bungad ni Lion. Sanay na ito sa mga tahimik na galaw ni Raven. Mabibigla na lamang ang lahat at nakaayos na ang mga problema. Kaunting hilot lang, binayaran ko ang utang niya sa pagsasabong. Pagkatapos ay nagpanggap akong mabigat na tao para singilin siya. Pero syempre ikaw ang bida, kaya pinalabas kong ikaw ang nagbayad ng utang niya, kaya may utang ka sa akin ngayon na 50,000. Ngising saad ni Raven na nagpairap naman kay Lion. Natutuwa na rin siya dahil mas malaki na ngayon ang tsansa na makuha niya ang mag-ina niya. Kaunting kwentuhan pa ang nangyari sa dalawa. Pauwi na nga si Lion bandang 2:00 ng hapon nang tawagan siya ng mommy niya. Pinauuwi siya nito kaagad dahil ayaw naman itong sabihin sa linya. Basta, ang tanging sinabi lamang ng ginang ay tungkol kay Grace ang sasabihin, kaya't nagmadali na si Lion. Pagkapasok ay humahangos pa siyang hinanap ang mommy niya. Hindi niya rin kasi matagpuan si Grace kahit saan niya ito hagilapin. "What's happening, Mom?" Bahagyang natataranta na si Lion. Si Grace, anak, wala na siya." Malungkot na anang ginang. "Ano? Anong wala na siya? What do you mean?" Hindi na napigil ni Lion na singhala ng ina, kaya't mabilis siyang hinampas nito sa braso. "Ang OA mo! Wala na siya dahil pinahatid ko. Nahilo dala ng pagbubuntis niya, kaya't minabuti kong ipahatid siya pa uwi." Irap na saad ng mommy niya. Napabuntong hininga naman si Lion. Akala niya kasi ay kung ano na ang ginawa ni Grace, kaya't labis ang pag-aalala niya. Kinailangan nang bumalik ni Lion sa trabaho dahil tapos na ang ilang buwan na pamamahinga niya. Patong-patong din dahil nga tinanggap na niya ang pagiging CEO ng sarili nilang kumpanya. Gusto naman na ni Lion na pagpahingahin ang daddy niya. 3 linggo na nga bago siya nakapasyal sa bahay nila Grace. Medyo nagulat pa nga siya dahil bato na ang dating barong-barong na bahay nila Grace. Alam niyang si Raven din ang nakialam dito. Pero bago pa makapag-isip ng kung ano si Lion, ay narinig niyang malakas na hagulhol mula sa loob ng bahay nila Grace at batid niyang si Grace ito. Nagmamadaling pumasok si Lion hanggang sa malinaw niyang maintindihan ang iniiyak nito. "Wala na siyang pakialam sa akin, Nay. Namimiss ko na siya. Bakit niya ako ginaganito? Akala ko ba'y seryoso siya sa aming mag-ina?" Tuloy-tuloy na pag-iyak ni Grace. Bagay na ikinangiti naman ni Lion. "Sabi ni, mahal mo rin ako." Nakangising bulong niya sa sarili bago tuluyang pumasok. "Anak, baka naman busy lang si Lion. Mahal ka nun. Sadyang busy lang siguro." Napangiti si Lion. "Nay, hindi eh." Hindi na natapos ni Grace ang pagdadrama niya nang magsalita si Lion mula sa entrada ng bahay nila. "Don't cry too much, I'm here." Nakangiting saad ni Lion. Kusang bumalik ang luha ni Grace at napatingin siya kay Lion na ngayon ay humahakbang dala ang buke ng bulaklak. "Iho, nandyan ka pala. Wala ang Tito Guillermo mo. Nagpastol ng kalabaw." Anang nanay ni Grace at nagmano si Lion dito. Matapos ay nag-alok ng maiinom. Ang kaninang luhaan na si Grace, ngayon na nagsusungit na naman. Hindi nito tinanggap ang bulaklak na dala ni Lion. Nag-cross arms pa ito tsaka tumalikod kay Lion. "Sabi mo kanina, namimiss mo ko." Lumabi si Lion. Hindi pa ganoon kalalim ang ugnayan nila, pero alam niyang may tsansa na mahulog sila sa isa't isa, lalo na si Lion. "At saan mo naman nakuha ang pauso na yan?" Nagpapakipot pa na saad ni Grace. Napasipol si Lion para pigilin ang pagngiti niya. "Ganoon ba? Pasensya ka na kung naabala kita." Ani Lion, tsaka tumayo sa sofa. Ano yan?" Nauutal na saad ni Grace. "Ayaw mo akong makita, hindi ba? Pakisabi nilang kay tita na sa bahay nila ako magpapahinga. Medyo pagod din kasi ako eh. Gusto sana kitang makita kaya dumiretso ako dito." Nakalabing saad ni Lion. Tumalikod siya tsaka humakbang, pero agad din na napahinto nang hawakan ni Grace ang kamay niya. Marahan namang nilingon ni Lion ang pulsuhan niya.
What is it? Aniya kay Grace. Lumabi ang dalaga at nahihiyang sinalubong ang tingin ni Lion. Stay, will you? Mahinang saad ni Grace. Hindi ko marinig. Anong sabi mo? Kunwari ay seryoso si Lion, pero nais niya lamang marinig mismo kay Grace na huwag siyang umalis. Sabi ko, dito ka lang, huwag mo akong iwan. Medyo malakas ng sabi ni Grace, kaya napangiti si Lion. Tumango siya tsaka naupo sa tabi ni Grace. Dahil nga nagdemand ang dalaga, ay ginamit niya ang pagkakataon na yon para akbayan si Grace. Parang napagod ako. Gusto kong matulog sa kwarto mo. Ani Lion. Nauutal na saad ni Grace. Pero sa halip na sagutin siya ni Lion, ay hinila na ni Grace ang binata. Giniya ni Lion si Grace paakyat ng hagdan. Wala ka namang dapat ikatakot, hindi ba? Magkakaanak na tayo. Paliwanag na saad ni Lion. Tsaka matutulog lang ako. Saad pa niya, pero makahulugan lang siyang tinignan ni Grace, kaya napatawa siya. Pangako, matutulog lang talaga ako. Paniniguradong saad ni Lion, para hindi na mag-alala si Grace. Pero nang mailapat ni Lion ang likod niya sa kama, habang nakatingin kay Grace, ay para bang hindi niya kayang tuparin ang pagtulog lang na sinasabi niya kanina. Hinila ni Lion ang kamay ni Grace hanggang sa makahiga ito sa tabi niya. Ipinulupot niya ang kamay niya sa baywang ng dalaga habang nakatitig dito. Mahal kita, Grace. Masuyong saad ni Lion. Hindi umimik si Grace. Hinintay niyang lumapit si Lion hanggang sa mahagkan siya nito. Sumagot si Grace sa bawat sunggab ni Lion. Noon niya lamang napagtanto na masarap din pala na nakakahibang din. Tumayo si Lion. Lumabas siya sandali ng kwarto. Tita, matutulog po ko. Medyo napagod po ako sa opisina. Saad ni Lion. Ginawa niya iyon para siguradong walang iistorbo sa kung anuman ang kahihinatnan ng pagkukulong nila sa kwarto. Pagbalik ni Lion ay nilak niya ang pinto. Ganoon na lamang ang pagsinghap ni Grace nang lumapat ang labi nito sa balat niya sa bandang liig. Lion! Tawag niya para sana pigilan ang binata, pero hinuli lamang ni Lion ang braso ni Grace, pati na ang labi niya. Mas lalong naramdaman ni Lion ang uhaw niya nang ikawit ni Grace ang braso nito sa batok niya. Kaya't mas naging mapangahas si Lion. Unti-unting naglakbay ang kamay niya sa buong katawan ni Grace. Hanggang sa namalaya na lamang ng dilaga na wala na siyang suot na kahit ano. Can I get in? Nagsusumamo ang mukha ni Lion. Matagal siyang tinitigan ni Grace hanggang sa kusang tumango ito. Sinamantala ni Lion ang pagkakataon na yon dahil baka magbago pa ang isip ni Grace. Kumpara nung una, naging mas maingat si Lion sa pagpasok niya kay Grace. Unti-unti, damang-dama, ng mga sandaling iyon ay para bang nadala nila sa ibang dimensyon ng isa't isa. Malalakas na himig ni Grace ang lumalabas sa sarili nitong bibig. Napangiti si Lion habang kagat ang kanyang labi. Sa bawat paggalaw ni Lion ay sinisigurado niyang kahit si Grace ay magugustuhan niyon. Habol hininga sila nang tumigil matapos maabot ang kanilang hangganan. Mahal kita, Grace. Ani Lion, tsaka hinagka ng noo ng dalaga. Mahal din kita, Lion. Mahal na mahal. Para bang nawala bigla ang pagod, naramdaman ni Lion. Tinitigan niya si Grace sa mata nito. Para bang gusto pa niyang tumatlo, pero masama lang siyang tinignan ni Grace. Pagod na ako. Nakalabing reklamo nito na ikinatawan ni Lion. Para siyang kinilig sa pagpapakyut ng magiging mommy ng kanyang mga anak. Nang sumapit ang 9 na buwan ng tiyan ni Grace, ay tuluyan niyang isinilang ang kambal nilang anak ni Lion, si Jeannie at Gino, lalaki at babae. Marami nang nagsabi na napaka-gifted nila dahil bibihira sa kambal ang babae at lalaki. Akala nga ni Grace ay wala talagang plano si Lion sa kanya na pakasalan siya. Hindi niya alam na lihim na itong nagpaplano sa engrande nilang kasalan. Ilang buwan din ang hinanda ni Lion para sa kasal nila. Hanggang sa unang araw ng Agosto ay idinaos ang kanilang kasal. Siyempre,
Hindi talaga mawawala ang POV ng Del Fuego Brothers. Naks, parang ikaw na ang pinakamalupit ah. Dapat pala inimbitahan natin si Barack Obama eh. Natatawang ani ni Raven nang lumapit sa mesa nila si Lion. Nasa venue na sila ng mga oras na iyon. Ano na naman ang sinasabi mo? Nakangusong ani ni Lion. Napatingin si Lion kay Caspian na umirap. Ano na naman ang kinakaganyan mo? Sita ng asawa nito. Kasama kasi ng 3 ang kanilang mga asa-asawa. Huwag mong sabihin na hanggang ngayon naatra ka pa rin kay Lionel. Singhal ng asawa ni Caspian na ikinatawa ng 2 kapatid nito na si Gideon at Raven. Inday, bading talaga yung asawa mo. Gatong ni Raven matapos ay pagak na tumawa. Tumahimik ka nga, Raven. Inis na saad ni Caspian. Umakbay si Lion kay Caspian para patigilin ang pagiging high blood nito. Sorry na nga kasi. Sadyang malaki lang talaga ang offer ni Raven ng mga panahon na yun. Pero loyalist mo pa rin naman ako eh. Nanunuyong saad ni Lion na para bang kasintahan na nagtatampo. Tumawa na naman si Gideon pero mas malakas ang tawa ni Raven. Bagay na nakasanayan naman na nila. Tumigil ka nga, Lion. Hindi ka nga nanuyo ng ganyan kay Grace ah. Sabihin mo, type mo yata ang kapatid ko eh. Tandaan mo, kasal ka na. May anak na rin si Caspian, kaya tigilan mo na. Napuno na naman ang tawanan ang mesa nila, pero hindi natawa si Lion. Ikaw, Raven ah, sabihin mo nga, binabantayan mo ba ako? Kunot ang noo ni Lion. Oo naman, lahat kayo'y binabantayan ko. Ngising saad ni Raven, pero tulad kanina ay hindi pa rin natuwa si Lion. Tigilan mo, tigilan mo. Naiinis na aniya. Honeymoon namin mamaya, utang na loob. Hindi ko i-share ang katawan ko. Naiinis sa saad ni Lion. Kung katawan lang kasi ni Grace ay tsak na hindi nito titignan dahil takot ito sa asawa. Tumawa na naman sila sa mesa. Minsan pa nagbanta si Lion. Binanggit niya na rin ang kalokohang ginagawa ni Raven nung araw. Kung paano ito mamboso sa mga babaeng gusto niya. Kaya't nabatukan ito ng kanyang asawa. Sa ganitong paraan ay safe na si Lion. Tsak na titigil na ni Raven ang ginagawa kung hindi ay talagang mayayari ito sa asawa. Masayang umuwi si Lion at Grace sa sarili nilang bahay kasama ang kambal. Isa ito sa regalo ni Raven sa kanila. Samantala ay kotse naman ng regalo ni Gideon at isang isla naman ang kay Caspian. 12:00 na ng madaling araw ay hindi pa niyaya ng antok ang bagong kasal. Gusto raw muna nilang sulitin ang araw na ito. Ang araw kung saan nila binitiwan ang pangako nila hanggang kamatayan. Thank you, wife, for having my twins. Pakiramdam ko, ikaw ang bunga ng lahat ng paghihirap ko. Mas dapat akong magpasalamat sa'yo. Bagaman pinagtatabuyan kita noon. Itinutulak palayo at pinagsasalitaan ng masama. Pero hindi mo ako iniwan. Masyado akong takot na pasukin ang mundo mo dahil magkaiba tayo. Kaya sobrang thank you dahil meron akong ikaw na wala silang lahat. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, Lion. Matamis na ngumiti si Grace. Niyakap siya ni Lion ng umihip ang hangin. Nasa balkonahe sila ng kwarto. Tulog na rin ang kambal sa kanilang kwarto. Hinagka ni Lion ang noo ni Grace. Dapat pala hanapin ko yung naglagay ng drugs sa bibig ko nung gabing yun para pagpasalamatan. Bulong ni Lion sa tainga ni Grace, kaya't nilungon siya ni Grace. Hindi ba't babae yun? Singhal ni Grace. Akmang aalisin nito ang kamay ni Lion na nakayakap sa tiyan niya, kaya't napatawa si Lion. Napakasilosa mo. Malakas na tawa nito. May anak ka na sa akin at kasal ka na rin. Ano pa bang dapat mong ipangamba? Hinarap ni Lion ang asawa, tsaka makahulugan na tinitigan nito. Sabihin mo nga, naglilihi ka na naman no? Napangisi si Lion. Ganyan ka rin nung naglilihi ka sa dalawa eh. Lumabi si Grace, kaya tumawa na naman si Lion. Tama yan, ganyan lang. Pagsilosan mo lahat. Dahil handa akong ipaliwanag ang bawat tanong mo. Hindi ko hahayaan na maramdaman mong may kulang sa'yo. Mamahalin kita hanggang sa huling buhay ko, Grace. Seryosong ani Lion, tsaka niyakap ng mahigpit si Grace. Nang gabing iyon,
ay sigurado na sila sa isa't isa. Sigurado ng mahal na mahal nila ang isa't isa. Sabay na tinanaw nila Grace at layo ng maliwanag na kalangitan. Sa buhay ay kailangan mong matutunan ng mga bagay-bagay. Kailangan mong maging matatag dahil lahat ng problema at suliranin ang siyang susubok sa iyo para malagpasan ang bawat yugto ng buhay. Si Grace ang isang perpektong halimbawa noon. Bagaman hirap at masilimuot na pamumuhay ang kinamulatan niya, ay natuldukan naman iyon nang dumating si Lion sa buhay niya at labis niya iyong ipinagpapasalamat